Ana, apo! Ana! Lola, pasok po kayo. Itulak niyo lang po yung gate. Ay, anong ginagawa mo, ha, apo? Lola, may padala pong alimasa galing sa Quezon. Buksan po natin, Lola. Galing po ito sa isa niyong apo doon sa Quezon. Si Rebecca po. Ay, oo nga. Nako, at may hilo pa. Marami yan, apo. Ano naman yung isang yan, ha, apo? Nasa plastic. Lola, ito daw po ay talaba. Pero wala na po ito sa shell kasi tinanggal na po nila. Aba, nako, masarap yan, apo. Nako, salamat, apo, Rebecca, sa patila mo sa amin. Nako, may ulam kami ngayon. Oo nga, Rebecca. Maraming salamat sa padala mong alimasag. Pambihira na kaming makakain ng alimasag ngayon dahil sobrang mahal dito sa Maynila. Nako, may mga malalaki pa, Lola. Nako, apo, gusto kong kumain ng ginataang kalabasa, sitaw, at saka talong. Nako, lagyan mo ng alimasag, ha? Paborito ko yun, apo. Opo, Lola. Naku, masaya rin po ako ngayon dahil masarap ang ulam natin. Tamang-tama, Lola. Pumunta ka dito. Pero dadalhan naman kita dun sa bahay mo kung hindi ka nakarating dito, Lola. Alam ko naman yon, apo. Naku, ikaw pa ba? Mahal na mahal mo ako. Hindi mo ako nakakalimutan, apo. Si Lola talaga. Opo, siyempre mahal na mahal ko po kayo. Lagi naman po siyang nagpapadala ng ganitong mga alimasag at saka hipon. Ngayon daw po kasi mahirap humanap ng hipon sa Quezon. Kasi parang maliliit yata ang hipon, yun ang sabi niya sa akin. Ganun ba, apo? Nako, sana magpadala ulit siya dito ng malalaking hipon nang makatikim naman ako, ha? Kapag may umuwi lang, Lola, na galing sa Quezon papunta dito sa Maynila, sakalang nagpapadala yun si Rebecca. Dahil alam niyo naman, napakahirap po ngayon magbiyahe at magdala ng mga bagahe. Nako, kailangan niyo pang magbayad ng malaki.